Marami ang hindi nakakalam nito. May isang propesiya na halos hindi alam po ng maraming Katoliko ngayon. Pero kapag naintindihan mo ito, maiintindihan mo rin bakit tila bumabagsak ang mundo simula pa noong 1960s. Bakit unti-unting nasisira ang pamilya? Bakit lumalamig ang pananampalataya? At bakit sobrang inaatake ang marriage ngayon? Ito po sinasabi ni Sister Lucia ng Fatima kay Cardinal Cafara. The final battle between the Lord and the reign of Satan will be about marriage and family. Hindi po ito politics, hindi po economy, hindi po technology, pamilya. At kapag tiningnan mo ang nangyayari ngayon, mapapaisip ka talaga. Baka nga ito na yon. Divorce, broken families, infidelity, pornography, pagkawala ng purity, pagkawala ng commitment, confusion tungkol sa identity, children growing without parents, at pagkawala po ng prayer sa tahanan. Hindi po ito simpleng social issue lang. Ito po ay spiritual battle. Bakit pamilya ang target ng Diablo? Ito po kasi ang critical na question. Bakit nga ba pamilya? Dahil po in Genesis chapter 1 verse 27 to 28, male and female He created them. Mula pa lang po sa simula, ang pamilya ay disenyo na ng Diyos. Hindi po ito imbento ng gobyerno. Hindi po ito social experiment. Hindi po ito aksidente. Ang malalim po na katotohanan dito, ang pamilya ay unang simbahan, unang paaralan ng pananampalataya, unang lugar kung saan natutunan ng bata ang pagmamahal. At alam po ito ng Diablo. Kaya kung gusto niyang sirain ang mundo, sisirain niya ang pamilya. In Matthew 12 verse 25, a house divided against itself cannot stand. Kapag bumagsak na po ang pamilya, unti-unting babagsak ang society. Morality, ang faith, ang future generation. Now, ito po isa sa pinakamalaking kasinungalingan po ng modernong mundo ngayon, na ang marriage daw ay feelings lang. Kilig lang yan. Compatibility lang yan hanggat masaya tayo. Pero ayon po sa Biblia, ang marriage po ay hindi simpleng emotional arrangement. Ito po ay banal na covenant. In Ephesians chapter 5 verse 31 to 32, sinasabi po dito, the two shall become one flesh. This is a great mystery and I mean in reference to Christ in the church. Pansinin niyo po ito, tinawag po ni Saint Paul na great mystery. Sa Greek po, mysterion. At dito rin po nanggaling ang ideya ng sacrament. Now, ito pong malalim na katotohanan. Ang Christian marriage po ay larawan po ng relasyon ni Kristo at ng simbahan. Faithful love, sacrificial love, covenant love, fruitful love, permanent love. Ang husband ay tinawag po magmahal gaya ni Kristo. At paano po nagmahal si Kristo? Nagsakripisyo siya, nagtiis siya, nagpatawad, nanatiling faithful, ibinigay ang sarili hanggang kamatayan. In Ephesians chapter 5 verse 25, sinasabi po dito, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ito pong malalim na reality. Ibig sabihin po nito, ang tunay po na husband ay hindi po dictator. Siya po ay sacrificial leader. At ang tunay po na wife ay hindi po slave. Siya ay partner sa covenant ng pagmamahal. Kaya kapag sinisira ang marriage, hindi lang po relasyon ang sinisira. Sinisira ang larawan ni Kristo at ng kanyang simbahan. Now, ito pong nakakagulat. Maraming Catholic thinkers po at historians ang nagsasabing simula noong Sexual Revolution noong 1960s, malaki ang naging pagbabago sa pananaw ng tao tungkol sa sex, sa marriage, sa commitment, sa morality, sa family. At unti-unti pong pinapalitan ng mundo ang covenant ng convenience. Now, ito pong mga bagay na naging normal na. Divorce culture, ang pornography, ang hookup culture, ang live-in muna, infidelity normalization, ang contraception mentality, abortion mentality, at pleasure without responsibility. At habang nangyayari po ito, unti-unting nasisira ang pundasyon ng pamilya. Ano pong malalim na reality? Na kapag ang sex po ay hiniwalay sa love, sa sacrifice, sa responsibility, sa openness to life, naku po, nawawala na ang tunay na kahulugan nito. At kapag nawawala po ang sacredness ng intimacy, unti-unting namamatay ang permanence ng marriage. In Hebrews chapter 13 verse 4 sinasabi po dito, let marriage be held in honor among all. Pero ngayon po maraming tao ang minamalit ang marriage. Tinatratong disposable ang commitment. Pinapalitan agad ang mahirap na. Ito po mas madalas na pagtawanan ngayon. Kapag narinig ang chastity, ang purity, ang modesty, naku po, parang luma na raw. Pero bakit kaya sobrang gulo ng relationships ngayon? Dahil nawawala na nga po ang self-control. At kapag walang self-control, naku po, madaling masira ang pamilya.
In Galatians chapter 5 verse 22 to 23, sinasabi po dito, the fruit of the Spirit, isa na po dito, self-control. Ang malalim po na punto nito, ang chastity po ay hindi ayaw sa love. Hindi po yan anti-sex. Ang chastity po ay tamang pagmamahal, disciplined love, pure intention, pagrespeto sa dignity ng tao. Ibig sabihin po nito, hindi mo ginagamit ang tao para lang sa pleasure lang. In Matthew chapter 5 verse 8, sinasabi po dito, blessed are the pure in heart. Kapag walang purity, ang love ay nagiging selfish, nagiging controlling, nagiging lustful, nagiging temporary. At kapag selfish ang love, naku po, unti-unting namamatay ang pamilya. Ito na pong pinakamalaking lie, kasinungalingan ngayon, na sinasabi ng iba, unahin mo sarili mo. Kapag hindi ka masaya, umalis ka. Disposable ang marriage. Ganyan na po ang nangyayari ang pag-iisip ng karamihan. Pero ang Christianity po ay hindi convenience. Ito po ay covenant. In Matthew chapter 19 verse 6, sinasabi po dito, what God has joined together, let no man separate. Ito pong malalim na reality. Ang tunay na love ay hindi po puro feelings. Dahil ang feelings po ay nagbabago. Pero ang covenant, nananatili. Kaya ang tunay po ng pagmamahal ay pinipili, pinapanindigan, pinaglalaban, inuusig minsan, nagsasakripisyo. Kaya ang holy marriage ay spiritual warfare. Ito pong pinakamalungkot. Kapag nasisira ang pamilya, madalas ang mga bata ang unang sugatan. Dahil po mga bata ang unang natututo tungkol po sa Diyos sa loob po ng tahanan. Kapag nakita nila na faithful ang father, loving a mother, may forgiveness, may prayer, may sacrifice, mas naiintindihan nila, ganito pala magmahal ang Diyos. Pero kapag nakikita nila ang cheating, ang abandonment, ang violence, ang hatred, ang coldness, naku po, naapektuhan pati ang pananaw nila sa trust, sa love, sa commitment, sa God Himself. Ito pong malalim na reality. Maraming batang lumalaki ngayon, takot magmahal, takot magtiwala, emotionally wounded. Dahil nasisira pong image ng love sa loob po ng bahay. Kaya totoo po ito, ang pamilya po ay battlefield talaga. Hindi po sapat ang motivation videos lang. Hindi po sapat ang love quotes lang. Kailangan po talaga ng grace ng Diyos, ng prayer, ng sacraments, ng repentance, ng humility, ng forgiveness, ng spiritual leadership. Sinasabi nga po in Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Now ito pong power of family prayer. Kapag ang pamilya po ay nagro-rosary, nagsisimba, nagkukumpisal, nag-uusap, nagpapatawaran, naku po, lumalaki ang unity. At iyan po talaga ang kinagagalit ng dyablo. Dahil ang pamilya pong nagdarasal ay mahirap po sirain. Now, ito pong pinakamalaking bahagi. Hindi po nagtapos sa takot ang Fatima. Nagtapos po ito sa pag-asa. Hope. Sabi nga po ni Sister Lucia, Our Lady has already crushed his head. In Genesis 3:15, sinasabi nga, she shall crush your head. Ito pong malalim na katotohanan. Hindi po ibig sabihin na walang laban. Pero ibig sabihin po nito, panalo na si Kristo sa huli. Ang tanong na lang po ay, kasama ba ang pamilya mo sa mananatiling tapat? Kayo na rin po makakasagot. Kakirs, hindi po aksidente ang pag-atake po sa marriage. Hindi po coincidence ang pagwasak sa pamilya. Ito po ang final battle. Bawat tapat na asawa, mapagmahal na magulang, bawat pamilyang nagdarasal, bawat amang banal, bawat inang faithful, ay bahagi po ng hukbo ng langit laban sa kadiliman. Kapag sinisira pong pamilya, unti-unti pong namamatay ang lipunan. Kapag nawawala ang kabanalan sa tahanan, lalalim din ang dilim sa mundo. Pero kapag ang pamilya po ay bumabalik kay Kristo, magsisimulang bumalik ang liwanag. Kaya ka-curious, ang banal at tapat po na pamilya ay hindi lang po simpleng tahanan, kundi buhay na larawan ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Kung saan po ka sa video na ito, please comment down below. My whole family is to God. God bless po sa ating lahat. Sa Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.